Sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Ang batong tinanggihan, siya pang batong naging sandigan. Ito ang gawa ng sa ating mga mata. Purihin ang Diyos sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos ang inaasa, ganong sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen.
Let us bow our heads and let us pray. O God, who have prepared for those who love you good things which no eye can see, fill our hearts, we pray, with the warmth of your love, so that, loving you in all things and above all things, we may attain your promises, which surpass every human desire. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. On the first reading, because Jeremiah speaks God's truth, he becomes a man of contradiction, a threat to the status quo. He is persecuted by the leaders who only listen to what they want to hear. A reading from the book of the prophet Jeremiah. In those days, the princess said to the king, "Jeremiah ought to be put to death. He is demoralizing the soldiers who are left in this city and all the people by speaking such things to them. He is not interested in the welfare of our people, but in their ruin." King Zedekiah answered, "He is in your power, for the king could do nothing with them." And so they took Jeremiah and threw him into the cistern of Prince Malchiah, which was in the quarters of the guard, letting him down with ropes. There was no water in the cistern, only mud, and Jeremiah sank into the mud. Ebed-Melech, a court official, went there from the palace and said to him, "My lord king, these men had been at fault in all they have done to the prophet Jeremiah, casting him into the cistern. He will die of famine on the spot, for there is no more food in the city." Then the king ordered Ebed-Melech the Cushite to take 3 men along with him and draw the prophet Jeremiah out of the cistern before he should die. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, come to my aid. Lord, come to my aid. I have waited for the Lord, and he stooped toward me. Lord, come to my aid. The Lord heard my cry. He drew me out of the pit of destruction, out of the mud of the swamp. He set my feet upon a crag. He made firm my steps. Lord, come to my aid. He put a new song into my mouth, a hymn to our God. Many shall look on in awe and trust in the Lord. Lord, come to my aid. Though I am afflicted and poor, yet the Lord thinks of me. You are my help and my deliverer. O my God, hold not back. Lord, come to my aid. On the second reading, a Christian must always look up to the example of Jesus in his struggle to be faithful to the Father. And enduring the cross, Jesus is glorified by the Father. The happiness that awaits us should inspire us not to abandon the struggle. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us rid ourselves of every burden and sin that clings to us, and persevere in running this race that lies before us, while keeping our eyes fixed on Jesus, the leader and perfecter of faith. For the sake of the joy that lay before him, he endured the cross, despising its shame, and has taken his seat at the right of the throne of God. Consider how he endured such opposition from sinners, in order that you may not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding blood.
The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 alleluia. My sheep hear my voice, says the Lord. I know them and they follow me. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing. There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished. Do you think that I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. From now on, a household of 5 will be divided, 3 against 2 and 2 against 3. A father will be divided against his son, and a son against his father, a mother against her daughter, and a daughter against her mother, a mother-in-law against her daughter-in-law, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa ating mga kapatid na OFW. Ang pulang laso na ito, na suot ko, ay lagi naming pagpupugay sa sakripisyo ninyo. Mabuhay po kayo. Salamat po sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal, pang maging maayos ang lahat. Apoy po ba kayo? O sabi nung isa, hindi. Hindi ganun ang sagot. Bakit? Ulitin natin. Sabi niya, apoy po ba kayo? Hindi, alam ko. Kanina pa may sumasagot ng ganyan. Lolo ka ako. Ulitin natin, ha? Apoy po ba kayo? Kasi, I love you. Narinig natin na sinabi ng Panginoon sa ating gospel reading na naparito siya upang magdala ng apoy sa mundo. At gusto niya mapag-alab, mapagningas na ito. Ano po bang ibig sabihin ni Kristo tungkol dito? Makatutulong po kung lilimiin natin yung mga ipinapahiwatig ng apoy kapag ginagamit sa Biblia. Simulan natin in the Old Testament. Sinasabi doon na nagpakilala ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng punong kahoy na nag-aapoy. Sinasabi din na ginabayan ng Diyos ang mga Israelita sa disyerto with a pillar of fire. In the New Testament, sinabi mismo ni St. John the Baptist na si Jesus ay magbibinyag sa Espiritu Santo at sa apoy. At nung Pentecostes, bumaba ng Espiritu Santo ang Espiritu ng Diyos sa anyo ng dilang
Apoy. Kaya't kung titingnan po natin, may common denominator. Ang apoy ay nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos sa piling ng mga tao. And so, what Jesus may actually meant when He said, I came to bring fire on the earth, was that I came to bring the presence of God in the earth. No wonder, yung mga tabernacle sa mga churches, katulad po nito, nandun yung tabernacle. Diyan tayo nagbabaw, diyan tayo dapat nagdarasal. Higit pa yan sa mga images, yan ang pinakamahalaga. Bakit pirmis na may ilaw yan? Walang patid yan, ha? Araw-araw, may ilaw yan. May liwanag, may alab yung kandila, yung lamp. Bakit? Kasi ang presensya ng Diyos ay nandiyan. Interestingly, ang etymological meaning daw pala ng enthusiasm, pag sinabing enthusiasm, gana, alab, ay entheos. En meaning in. Theos meaning God. In God. Kaya't ang enthusiastic palang tao, ang ganadong-ganadong tao, yung may alab, may fire sa puso niya, na gawin ang mga bagay na ginagawa niya, is someone who is inspired, possessed by God. Laging tandaan niya na, babalikan natin yan, attach natin yan. Now, kung ang Diyos ay nasa sa ating buhay, hindi po pwedeng walang mabago sa ating buhay. Kung papaanong ang apoy ay nakapagpapapurify, ay nakapagpapabago ng anumang bagay. The absolute truth, majesty, power of God demand from us a definitive response. Hindi po pwedeng maging neutral lang tayo o lukewarm sa katotohanan, sa kasamaan, sa kabutihan, sa kasinungalingan. Kung ang Diyos ay nasa ating buhay, we must decide for God. Hindi po pwedeng walang mabago sa ating buhay. If we really have the presence of God. Dito po papasok yung sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo na ang hatid niya inevitably ay division. Kasi kapag tayo nag-decide ng may alab for God, ito ang tama, ito ang totoo, ito ang dapat na gawin ng tao, ay siguradong makakaranas tayo ng opposition. Minsan kahit pa sa ating mga mahal sa buhay, anak, may asawa na siya, hindi ka dapat makisama sa kanya. O mag-aaway kayo ng anak mo. O di ba? O sino ngayon? At ano ngayon ang paninindigan mo? Yung pagmamahal mo sa anak mo? O yung dapat na isabuhay ng anak mo? Nakita nyo na? Talagang ang pagsunod at paninindigan ng may alab, hindi lukewarm. Kasi pag lukewarm, okay na yan, pero ayaw mo. Okay na yan, lukewarm yun. Ang paninindigan ng may alab sa Diyos ay pagsalungat sa agos. Because man's ways are not like God's ways. And His ways are not like our ways. His thoughts are not like our thoughts. Kaya ito ang dapat na mag-alab sa ating puso. Something that should burn in our hearts. That enthusiasm to decide for God. That enthusiasm to do the will of God.
no matter who is in or who is out. Because only that can change our lives and the lives of people around us. Kaya walang masyadong pagbabago sa lipunan natin. Lukewarm tayong Kristyano. Yun na yan. Pagtitiis na naman yan. Nakita po ninyo yung alab ni Mayor Vico na baguhin ang sistema, at least sa bayan niya. Saan manggagaling yung alab na yon kundi sa Panginoon lang? Wala namang ambisyon eh. Buti sana kung may ambisyon. Buti sana kung nakikinabang talaga. In terms of pera, wala hindi So saan mag-aalab yung kakaibang alab na yon? Saan manggagaling yung alab na yon kundi sa Panginoon? Sa Panginoon na awang-awa na sa bayang ito. O hindi ba't ganyan ang alab na ipinaramdam ng Diyos kay Moises nang si Moises ay tawagin niya upang iligtas ang bayan niya? Matanda na si Moises, nasa ilang, nakalimutan na niya ang mga Israelita. Pero pinag-alab muli ng Diyos ang puso niya, iligtas mo ang aking bayan. Nagkaroon muli ng malasakit si Moises dahil yun ay binigay ng Diyos sa kanya. Hindi naman nawawala ang malasakit ng Diyos sa mga bayan sa mga bansa sa mga tao Kinakailangan lang talaga ng mga makabagong Moises na makikipagtulungan. At inako ni Mayor Vico ang challenge na yan. Nahirapan siya, obviously. Maraming kontra sa kanya. Napapansin niyo po ba? Hindi naman siya ganong pinupuri ng mga politiko Diba? Kinasuhan pa siya, siniraan pa siya. Pero ang maganda sa kanya, hindi niya walang bahala o pinabayaang mawala yung alab. Hanggang ngayon, maalab pa rin siya. Ganun sana. Kasi lahat naman tayo may alab Lahat. Kasi tayo bininyagan Meron tayong spark ng alab ng Diyos. In fairness, sigurado ko majority sa mga politicians nagsimula ng may alam. Na maganda naman ang intensyon talaga hanggang sa makain na sila ng sistema. Nawala na yung alab nila. Ngayon, lukewarm na, okay. Ganun naman talaga ang kalakaran Hindi, if you cannot beat them, join them. Yun na. Maaaring may mga pare o madre na dati masipag sa paglilingkod, ang ngayon ay tamad na kahit pa malakas pa ang tuhod nila. May mga young professionals tayo sa kasalukuyan, ang dati nakapaglingkod naman kahit paano sa mga mahirap. Pero ngayon, sariling pangarap na lang nila ang inatupag. Anong pakialam sa iba? Payaman na lang ng payaman. At syempre nandyan, yung mga nauna na, dati pa'y breadwinner na ng pamilya, tinataguyod ang kanilang pamilya. Pati ang relasyon nilang mag-asawa, siyang nagdadala. Relasyon nilang mag-ina, relasyon nilang mag-ama, siyang nagdadala. Pati relasyon nila ng magkapatid, siyang nagdadala. Kaya, pagod na, napapagod. Baka nga may mga breadwinner ng pamilya na noon pa. Ang last will, ganyan na. Pag namatay ako, pwede ba? Pag nyo na akong bigyan ng trabaho, anong gagabayan ko pa kayo? Anong babantayan ko pa kayo? Imbis na makapagpahinga na yung tao. Siya nga naman, nakasasawa na din kasi. At may nakikita kong dalawang dahilan. Ang unang dahilan, kapag nag-iisa ka lang. Hindi naman nag-iisa sa buhay. Hindi. Yung nag-iisa ka lang na kumakayod. Nag-iisa ka lang na nagpapasa ng bigat ng problema ng inyong pamilya. Samantalang yung iba, nakita mo, ML lang ng ML, parang walang pakiramdam, hindi ka man lang samahan sa pagpapasa, yung iba wala ka man lang konsuelo, hindi man lang mag-ayos ng bahay, hindi man lang ayusin ang sarili.
Yun yung sinasabi kong kapag nag-iisa ka lang, mahirap. O imagine niyo may hawak akong kandila na maliit lang, isa lang. May sinag yan, okay yan. Okay yan. Kahit pa paano, maliliwanagan din yan ang certain parts ng iyong bahay o certain parts ng inyong buhay, ng inyong mga mahal sa... Okay na isa eh. Pero imagine, kapag yung isa, may pangalawa, may pangatlo, pinagsama-sama mo ganyan. O di ba mas masinag? Di ba ang alab mas matatag? Di ba? Samantalang pag isa lang, madaling umandap. Ganon din sa buhay. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, minsan, there is no one person who can do everything. There is no one leader who can be a savior for an entire country or city. Iba kapag mayroon kang kasama. Iba? Nandun na tayo sa expression natin na kinuha natin sa commercial ng kape. Para kanino ka umabangon? Nakaka-encourage talaga yan sa mga breadwinner ng pamilya. Isipin mo, para sa asawa ko, para sa anak ko, para sa mga magulang ko. Pero pag lagi na lang ganun at wala kang suporta, kahit kung sumelo, wala pa, nagbibigay pa sila ng problema, eh baka sa araw-araw, maisip mo na lang na bumabangon ka na lang para sa kuryente, para sa tubig, at para sa mga iba pang mga bayarin ninyo. Kasi pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod. Ay, teka. Nadala lang ako. Sorry, nadala lang ako. Ano ba yan? Mas ramdam mo kasi ang hirap pag nag-iisa ka. Di ba? Kaya naman, kapag dumarating yung mga sitwasyon na ganyan, mag-ingat. Kasi ang ikalawang dahilan kung bakit nagbe-burn out, nag-give up, yung maniwala kang nag-iisa ka talaga, na hindi naman. Yung maniwala kang wala ka nang pwedeng asahan, hindi naman. Narinig po natin sa ating unang pagbasa, si Prophet Jeremiah, tinulungan siya ng Diyos. Akala niya nag-iisa lang siya. Kasi nga, naparusahan na siya. Papatayin na siya. Gugutumin na siya. Parurusahan na siya. In fact, naitapon na siya. Akalain mong sinagip pa siya ng Diyos. At yung sumagip sa kanya, hindi pa niya akalaing sasagip sa kanya. Totoo yun, kahit ang demonyo pwedeng gamitin ng Diyos para iligtas tayo. Kahit ang kasalanan natin, kahit ang mga bagay na negatibo, everything is at His disposal para lang iligtas tayo. Gagawin niya. Sa ating ikalamang pagbasa, ini-encourage tayo ng letter to the Hebrews. Yung encouragement na mayroon na daw mga nauna sa atin na para bang nag-cheer sa atin. Di ba kapag may home court advantage, pag basketball, iba yung may home court advantage ka. May home court advantage tayo sapagkat marami ng mga nauna sa atin ang nag-cheer sa atin na para bang sinasabi, kasama dito yung lola mo, kasama dito yung nanay mong yumao, kasama dito yung best friend mong, alam mong napakabuting tao, alam mong kutob mo nasa langit ng totoo. Sila yung nag-cheer sa atin. Kaya mo yan. Kasi nakaya namin eh. Kasi alam namin, hindi ka mag-iisa. Dahil saksi kami ng Diyos ay hindi nagpapabaya talaga. Yun ang sinasabi sa ating kalawang pagbasa. Baka po nakakalimutan ninyo o baka hindi nyo po alam na nung binyagan din tayo, may kandila din tayo. At yung kandila natin, sinindihan, hindi ng lighter, hindi ng posporo, kundi ng kandila na yan. Paschal candle. Yan ang pinakamahalagang kandila sa simbahan. O hindi nga ba't yan ay kandila na sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo? Diyan nang galing yung sinag ng kandila natin nung tayo'y binyagan. Kaya, yung alab sa puso mo, na manindigan para sa Kanya, yung alab sa puso mo,
na maging presensya ng Diyos sa iyong pamilya at sa iba at magdulot ng pagbabagong maganda sa buhay nila. Yung alab sa puso mong makapaglingkod, yung alab sa puso mong makapagdulot ng magandang pagbabago, hindi mo alab yun, kapatid. Alab ng Diyos yun. Galing sa Kanya yun. Siya yung nag-i-inspire sa iyo. Itaguyod mo ang pamilya mo. Pagtiyagaan mo ang pamangkin mo. Alagaan mo ang may kapansanan mo, anak. Suportahan mo mga kapatid mo. Huwag mong pababayaan ang magulang mo. Gawin mo ang lahat para maayos ang buhay. Yung alam na yun, hindi sa'yo galing yun. Galing sa Diyos yun. At maliwanag ang sinasabi ni San Pablo ukol dito. Basahin niyo, Philippians 1 verse 6. I am confident, kumpiyansa ako, that He who began good work in you will bring it to completion. Sa Kanya galing yung alam eh. Sa Kanya galing yung magandang plano. Sa Kanya galing yung magandang intensyon. Siya ang magbibigay ng completion doon. Masyado mo kinakaya ang lahat eh. Nandiyan yung iba sa atin, iniisip, ang dami mo nang ginawa. Iniisip mo, paano pag nawala ako? Dami mo nang ginawa. Iniisip mo pa rin yun? Kapatid, kung hanggang saan yung kaya mo, yung best na ginawa mo, yun lang yun. Ako nga, nung ginagawa po ito eh. Totoo sabi ko, Lord, bibigay ko yung best ko dito. Pero nakataon yung isip ko. Kung bubong lang, ilang poste, skeleton lang ang magagawa ko, okay sa akin yun. Kasi ibig sabihin, yun ang gusto niya. Siya nang bahalang magkumpleto. Kapag binigay mo yung best mo, okay na yun. At kinuha ka bigla, hindi siya tanga. Para hindi matuloy yung magandang balak niya na binigay niya sa isip at sa puso mo. Eh, meron nga iba dito. Di ba? Hindi kayo napag-aral ng inyong mga magulang dahil sa kahirapan. Pero, ang ganda ng buhay niyo ngayon. Yung iba dito, maaaring hindi lumaki sa mga magulang, maaaring naipamigay kasi dahil sa kahirapan. Pero maganda ang buhay mo ngayon. Ganun lang. Ang Diyos, ang magpupuno ng ating kakulangan, ang magtutuloy kung ano lang yung ating nakaya. Basta ibigay mo yung alam mo, yung best mo. Habang nabubuhay ka sa mundong ito, kaya kapag aandap-andap na, parang nawawalan ka ng pag-asa kasi feeling mo nag-iisa ka. Hindi ka nag-iisa, tandaan mo yun. Kasama mo ang Panginoon. Sa Kanya mo, ilapit yung liwanag mo. Mas masinag, mas matatag. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ngayon, magdasal tayo, magsimba tayo, sumampalataya tayo. Hindi ka nag-iisa. At may magtutuloy ng lahat ng mga magandang plano mo, hindi mo man matapos ito ayon sa kalooban. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal diringgin niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng
sapagkat Diyos anak niya, alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang sama. diringgin ng Diyos Kumikit tayo. sa ko. Panginoon, isinusuko namin ang lahat sa iyo. Sige po, gagawin po namin ang aming makakaya. Kahit na kung minsan, sunod-sunod ang problema, and then wala pa kaming maramdamang suporta. Kahit na kung minsan hindi namin makita ang inaisip at inaasam naming resulta. Tulungan mo po kaming manampalataya na ang lahat ay mas nakikita mo, mas alam mo, at mas may magagawa ka ukol sa mga ito. Tulungan mo kaming ma-realize, hindi namin talaga kakayanin ang lahat. Na hindi namin dapat lahat ilagay sa aming balikat. Nakikipagtulungan lamang kami sa iyo. Tulungan mo po kaming ma-realize. Hallelujah! Upang hindi kami mainit. Hallelujah! Upang hindi kami ma-burn out, mag-give up. Siya ay muling babalik sa atin. Kasi hindi kami nag-iisa. Kasi hindi lamang kami ang nagtatrabaho para sa isang magandang resulta. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin at pagharap natin sa Kanya. Ano nga ang sasabihin niya? Well done. Ibig sabihin, ginawa mo yung kaya mo. Yun lang ang inaasahan niya sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi talaga ikaw ang magulang ng mga anak mo. Hindi talaga ikaw ang tutupad ng mga pangarap mo para sa mga mahal mo. Hindi ikaw, kundi ang Diyos. Kung akuin ang lahat, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta ibigay mo yung kaya mo. Yun lang. Ang Diyos na ang magtutuloy mula dyan. Lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Father in heaven, your love that we experience through your Son, Jesus our Lord, moves us toward radical choices and changes in our lives. Help us to always choose you above all things so that we may live the fullness of life, full of trust, we pray. Father, help us to be true to the gospel. Father, help us to be true to the gospel. May church leaders preach the purity of the gospel in season and out of season, even if their message is ignored or rejected because it can create division. We pray. Father, help us to be true to the gospel. May our national and local leaders and we, the citizenry, opt to make choices for the sake of justice, common good, and care of our environment, we pray. Father, help us to be true to the gospel. Surrounded and cheered as we are by just and holy people in the past and in the present, may we persevere in our spiritual combat until we win the unfading crown of glory, we pray. Father, help us to be true to the gospel. In the world of apathy,
self-absorption, fear, and compromise. May there be more people who stand up for the cause of truth and justice, and who attend to the poor, the suffering, and the marginalized, we pray. Father, help us to be true to the gospel. May the Lord come to the aid of those who are persecuted and malign to their faith in Him. May He reward with eternal life those who fought a good fight and kept the faith, we pray. Father, help us true to be to the gospel. Let us pray for the urgent concerns of our community and for our personal intentions, we pray. Father, help us to be true to the gospel. God our Father, in your Son's life, death, and resurrection, you showed your love for us. Help us mirror that same love toward one another so that we may become active agents of your salvation. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Offertory. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawan. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Iniranray na ang mahal na Birheng Maria, una mong luklukan ang kanyang sinapupunan. Sa aming pagtanggap sa iyo, ikaw nawa'y manan sa aming mga puso nang umago sa kabanalan. Aming alay sa iyo, Panginoon,
Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay, nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang, patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayo'y inaalala, pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang, patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umagos upang linisin puso naming lipos. Pagmamahal mo ay nadarama sa pagsulyap sa bawat gunita. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang, patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lang, patikim ng dulot mong kaligtasan,
kaligtasan. Halik ng langit sa biniyong sambayanan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive our oblation, O Lord, by which is brought about a glorious exchange, that by offering what you have given, we may merit to receive your very self. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift him up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord, for through his paschal mystery, he accomplished the marvelous deed by which he has freed us from the yoke of sin and death, summoning us to the glory of being now called a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for your own possession, to proclaim everywhere your mighty works, for you have called us out of darkness into your own wonderful light. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. In silence, we pray for departed loved ones. Kindly include Joyce, Oreo Iska,
Ernest Garcia, Connie, Senny, Loleng, Amang, and all who have died in your mercy, who welcomes them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po, peace be with you. Kapayapaan. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world.
Behold, Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ikaw, O Diyos, ay tunay na dakila. Sa iyong mga gawain, salita. O Amang may likha, kami namamangha. Pag-ibig ang alok mo sa lahat. Kahit kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa, nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Buhay ngayon sa amin ang paghamon, maging ilaw sa aming panahon. O Ama, sa iyo dumudulog ngayon ang bayan mong hinirang at sa ngalan mo'y nagkatipon. Dakila ka, O Panginoon.
sa araw na ito. Tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Sa buktong mong anak, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Made partakers of Christ through these sacraments, we humbly implore your mercy, O Lord, that conformed to his image on earth, we may merit also to be his co-heirs in heaven, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak.
Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak, huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Pira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat talaga. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Yun po ang lagi naming dasal dito at personally para sa inyo. Salamat po. The Lord be with you. And with your And spirit. may Almighty God bless you and our loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the love and peace of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Thanks be to God. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth.